Mga struggles ko bilang isang empleyado. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to at isi-share ko sa inyo mismo yung experience ko bilang isang empleyado. So don't get me wrong, guys. I'm not against employment, pero gusto ko lang namang ibahagi ito kung ano talaga yung na-experience ko bilang isang employee. Naniniwala kasi ako na marami po sa atin na talagang they work as an employee. Karamihan sa mga Pilipino talagang empleyado. So I'm sure lahat ng babanggitin ka dito makaka-relate po kayo. Okay? And then ano yung naging decision ko bakit ako nag-start din? Pinagsabay ko yung pagiging empleyado at the same time yung part-time entrepreneur or part-time businessman or part-time business. So didiscuss ko yan dito sa video na to. Okay? So magsimula muna tayo dun sa routine na ginagawa ko araw-araw. Pagka pang umaga ko, gumigising ako alas 3 ng madaling araw. Hindi pa tumitilaok ang manok, gising na ako. Okay? So from 3 a.m. nagre-ready na ako, nagpe-prepare ako, nagbabaon din ako ng mga pang-breakfast o kaya pag may natirang ulam, nagbabaon din ako para sa lunch. Nang sa kagayon, makatipid. Hindi ko na kailangang gumastos. Minsan, naregalohan ako ni Mrs. ng lagayan ng bakunan ng pagkain. Which is, kapag dinalagay ko doon, nami-maintain yung init nung pagkain. Kahit yung kanin, ganun din. So, araw-araw nagbabaon po ako para magtipid. At sa breakfast, ganun din. May baon din ako. And then 4 o'clock in the morning magdadrive na ako papunta sa trabaho, and yung oras ng biyahe ko ay most of the time 2 hours. Sa NLEX, sa ganung oras hindi pa ganun, wala pang masyadong traffic, so 2 oras talaga yung biyahe. And para sa inyo pong kaalaman, hindi naman po sa binubus ko yung sarili ko, but isa ako sa officer ng isang malaking kumpanya. So ang responsibility ko, ako yung magbubukas ng opisina. And ganito kabigat yung trabaho na ginagampanan ko sa trabaho ko, na kapag na-late ako magbukas ng opisina, magkakaroon ako ng corrective action. Ganon kabigat yung responsibilidad ko sa trabaho. So matsagin nyo, nagdadrive pa lang ako, may pressure na kagad, at pinapanalangin ko walang aksidente sa NLEX or sa kalsada nang hindi ako matraffic. So yun yung ganun po, araw-araw ganun yung ginagawa ko na sa umaga. Ngayon 8 hours yung duty ko from 6 a.m. to 2 p.m. and then afternoon biyahe po ulit. Kapag sa hapon, medyo may traffic na yan. 2.5 hours o minsan 3 hours pa yung biyahe. So ang ginagawa ko na lang, kapag nasa sasakyan ako, nakikinig na lang ako ng mga podcast, mga personal development na mga content, para lang maging productive lang yung traffic. Okay? Pero kung titingnan mo talaga, sa kalsada, 4 hanggang 5 oras nasa kalsada ako. And para sa akin, nandami nasasayang na oras. Imbis na maging productive ako sa mas marami pang bagay, o pinaglalaanan ko pa ng oras yan para sa pamilya ko, doon pa napupunta sa biyahe, sa pagmamaneho papunta at pabalik ng trabaho. Okay? So alam ko marami sa inyo makaka-relate dito, kasi yung iba sa inyo nagko-commute from Manila to province, araw-araw, uwian. Para sa akin, naiintindihan ko kayo, kasi ako, pwede naman ako na mag-boarding house
na malapit sa trabaho ko, pwede ko namang gawin yon. Pero dahil nga malilit pa yung mga anak ko, gusto ko nakikita ko sila na nagagabayan ko sila at nakikita ko silang lumaki. Nawawala din yung pagod ko kapag nakikita ko yung mga ngiti, yung yakap at halik ng mga anak ko. Siyempre ganun din naman sa asawa ko, di ba? Kaya mas pipiliin ko pa na bumiyahe kaysa mag boarding house. Yun nga lang, ang consequence, malakas sa gas, sa toll. So yan, yun yung ano natin, kumbaga nakakapagod din sa biyahe, pero wala tayong magagawa kasi andyan na yung traffic eh, di ba? Next, kapag ka naman yun, sa trabaho naman, para kasi sa akin 14 years na, 14 na taon na po akong empleyado. And sasabihin ko sa inyo na dumating sa punto talaga na walang natitira. Kahit malaki yung maganda yung trabaho ko, malaki din yung sweldo, pero sa pangangailangan ng pamilya hindi pa rin siya sapat. Kung pagbabasihan mo yung isang source of income lang, hindi talaga sasapat. So, ayun, 14 years sa trabaho pero walang ipon. Dumarating sa punto na kahit na yun, kinukulang talaga. Minsan umabot, umuutang para lang mapunuan ko yung kulang sa sweldo. Diba? Hindi naman to sa lifestyle kasi alam naman natin lahat na meron tayong inflation rate, diba? So may pangangailangan yung mga anak ko. Ngayon pumapasok na yung panganay ko sa school. So madaming gastos talaga. Mas maraming gastos kumpara dun sa pumapasok na pera sa'yo. Ang malupit pa nito, kapag din pumapasok ka sa trabaho, nagkakasakit ka. So kapag nagkakasakit ka, ako bilang officer sa isang malaking kumpanya, kahit masakit ang katawan ko, may nararamdaman ako, kailangan kong pumasok. Kasi pag hindi ako pumasok, walang magbubukas ng office. Ganong kabigat yung trabaho ko sa company or bilang trabaho ko bilang isang empleyado. Ganon kalaki yung responsibilidad ko. Kaya kahit may sakit ako, pumapasok ako. Kahit na masakit pa yung katawan ko, na nahihilo pa ako sa antok, kailangan ko mag-report sa trabaho. Dumarating din sa punto na hindi ko nasasamahan yung mga anak ko, lalo na sa school. Yung panganay ko, hindi araw-araw. Minsan napupuntaan ko naman siya, nasusundot hatid ko, pero hindi araw-araw. Pero okay lang naman yun. Pero yun ang pangarap ko, na mahihatid sila, masundo, maihatid sa school. Ganon din yung asawa ko, sundo, hatid. Yun ang pangarap ko, na magkaroon ako ng maraming oras para sa pamilya ko. Ang isa sa naging kumbaga, binibigay mo yung best mo 100% araw-araw sa trabaho mo, okay? Nagsasakripisyo ka, pati yung kalusugan mo naapektuhan na, hindi ka uma-absent, hindi ka nalilate. You always do your best 100%. Pero ito yung katotohanan, kahit ibigay mo yung buong buhay mo para sa kumpanya, or alam mo yung value mo, hindi mo mapiplease lahat ng tao. Hindi mo mapiplease yung mas mataas sa'yo, or hindi mo mapiplease na magustuhan kanila. Yun po ang katotohanan sa likod ng isang kumpanya. Meron din tinatawag tayong politika sa isang kumpanya. Hindi po nawawala yan. Meron po mga crab mentality, yung sarili mong kapwa, binababa mo para lang umangat ka. May ganon. So, ako, umabot din ako sa punto na, alam mo yun, yung binigay mo yung best mo but kulang, or hindi ka nila vina-value. Alam mo yung worth mo, alam mo yung value mo, pero hindi nila na-appreciate yung value mo. Yun yung pinakamasakit.
bilang isang empleyado. Madami ka ng sinasakripisyo, oras mo sa pamilya mo, yung kalusugan mo, buong buhay mo, dinedikit mo sa kumpanya, dinedikit mo na sa trabaho mo, pero hindi pa rin yun sapat para sa company na pinagtatrabahuhan mo. Yun po talagang realidad. At talagang bilang isang tao, masakit yun na hindi ka na-value ng kumpanya. Okay? Ngayon, meron akong isang reason bakit ako talagang nagtulak sa akin para magsimula ng part-time business o pumasok sa industriya ng pagnenegosyo. Pinagsasabay ko yung pagiging isang empleyado ko at the same time yung pagiging entrepreneur or businessman. Dumating kasi sa punto na, yun nga, hindi sapat yung kinikita ko. Dumating ako sa punto na, as in, wala akong pambili ng gatas, wala akong pambili ng diaper ng anak ko. Sabi ko, ganito na ako katagal sa kumpanya, pero bakit wala pa rin ako naiipon? Napupunta lang yung pera ko na kinikita ko sa kumpanya, pambayad lang ng mga bills. Pambayad ng kuryente, internet, tubig, pagkain, grocery, gasolina, toll, sa school ng anak ko. So, hanggang dun lang. Dun lang paikot-ikot yung cycle. Ngayon, kung wala akong gagawing bago, walang mangyayaring bago rin sa buhay ko. Kaya nag-step up ako, nagdesisyon ako, naghanap ako talaga ng isang opportunity na pwedeng ito yung maging bridge ko para dun sa pangarap ko at para sa pangarap ko sa pamilya ko. Ang pangarap ko, makasama ko yung pamilya ko 24 hours pero may pumapasok na income sa akin. Yun yung pangarap ko at nakita ko yung opportunity na yun. Ngayon, hindi pa man ganun ka-stable pa yung income ng business ko, but kapag umabot na ako sa ganung punto na nadodoble o natitriple na yung income ko bilang isang employee, doon ako magdidesisyon na magpo-focus na mismo sa business. Pero sa ngayon, kailangan kong i-work out, kailangan kong magsakripisyo, pagsabayin ang pagiging isang empleyado at the same time yung part-time entrepreneur. Kasi hindi talaga sapat yung isang source of income lang. Kahit pa nagtatrabaho ka pa sa abroad, kahit OFW ka man, seaman ka man, hindi pa rin sapat yan. Ako na nagsasabi sa inyo, sa inflation na nangyayari sa mundo, lalo na sa Pilipinas, apektado, at yung mga pangangailangan ng pamilya natin, hindi sapat. Ang makakapagbigay lang yan, o yung pangarap mo na makasama ang pamilya mo, ay magsimula ka na magnegosyo. Yun po talaga ang katotohanan. Talagang mahirap. Kasi nakasanayan ng utak mo, ng katawan mo, yung lumaki ka, nag-aaral ka para lang maging empleyado, makapasok sa isang kumpanya. Hindi tayo pinalaki para magnegosyo. So kapag nagsimula ka magnegosyo, doon talaga yung comfort zone mo, ibe-break mo. Minsan hindi mo na makikilala yung sarili mo kasi yung nakasanayan mo, babaguhin mo para lang dun sa ginagawa mong negosyo. Pero kapag yan ay nagtagumpay ka sa pagnenegosyo, yung pangarap mo na makasama ang pamilya mo, mai-provide mo yung lahat ng pangangailangan ng pamilya mo o yung mga gusto mo sa buhay, makukuha mo yan pag nagnegosyo ka. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo dito sa video na to, and I hope na marami din na makarelate sa inyo. Alam ko marami kasi ganun talaga ang pagiging empleyado. Hindi talaga sapat yung source of income natin, lalo na pag isa lang yung pinanggagalingan ng source of income natin.
Aminin natin lahat yan. Pero kailangan natin mag-step up para sa pamilya natin. Okay? So yun na naman ang gusto kong i-share dito. Hindi naman to negative. Yung title natin ay yung mga struggles ko bilang isang empleyado. But gusto ko lang na maging totoo sa inyo at may bahagi ko sa inyo yung na-experience ko bilang isang employee. At malay nyo, makarelate kayo. Diba? So yeah, may nag-comment si Dan Diaz. Keep it up. God bless, pre. So God bless din sa'yo, paring Dan, at maraming salamat sa pag-comment. Ingat ka dyan. So yun na naman ang gusto kong i-share dito sa video na to. Maraming salamat, and I hope nakatulong sa inyo itong video na to. So sa mampanig ka ng mundo ngayon, ingat, and God bless po sa ating lahat. Bye bye.